Laganap na ang 2019 novel coronavirus ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dati, sa pelikula mo lang ito makikita, ngunit nagiging totoo na ngayon. Pinaniniwala ang nagmula ang virus na ito sa Wuhan, China. May kapareha nga bang sintomas ang 2019 novel coronavirus sa dati ng mga virus noon sa kasaysayan na halos i-wipe out ang mga tao sa isang kontinente? Saan nga ba nagmula ang 2019 novel coronavirus? It's time, Solid Dodgers! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ang 2019 novel coronavirus o 2019 NCOV ay isang panibagong virus na nakamamatay. Mahigit sa 100 na ang naitalang binawian ng buhay dahil dito. Ang outbreak ay nagmula sa Wuhan, China. Nagsimula ito noong December 2019. Sa ngayon, kasalukuyang naka-lockdown na lugar, maging ang buong Hubei province. At hindi na muna pinapayagan ang mga residente doon na lumabas ng kani-kanilang pamamahay. Maging ang buong Chinese community ay hindi na muna pinapayagang makaalis ng kanilang bansa. Dahil nga naging malala ang tama ng virus na ito, napilitang magtayo ang bansang China ng isang ospital intended lang sa mga biktima. At mantakin mong naitayo ito sa loob lang ng 10 araw. Malala talaga ang epidemyang ito. Konting kaalaman muna tungkol sa pangalan ng novel coronavirus. Kaya tinawag na novel dahil ang ibig sabihin nito ay new o bago. At sa kabilang banda naman, kaya tinawag itong coronavirus ay dahil ayon sa pag-aaral ng ilang mga NASA medical research, ang virus ay may mga tinitinik na nakapalibot dito gaya ng corona. Kaya sa kabuuan ay tinawag itong novel coronavirus. Batay sa pagsusuri, ang novel coronavirus ay napabilang sa pamilya ng coronavirus pathogens. Sa ngayon, umaabot na sa second mutation ang tama nitong si novel coronavirus. Ibig sabihin, ang mga naunang gamot na ginagamit para malabanan at mapuksa ang mga virus na ito ay kaya na nitong ma-counter o malabanan ang gamot. Hindi na natatablan pa ang coronavirus, ika nga na immune na. Ano-ano nga ba ang mga kilalang coronavirus nitong 20th century? Kasing lakas nga ba ng mga ito si novel coronavirus ngayon? Ang SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome at Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Ilan sa mga coronavirus na kumitil sa mga buhay noon. Kaya sa mga pagsusuri na ginawa ng mga eksperto, nakatuon ang ilan sa kung kahalintulad ba ng SARS at MERS ang pag-uugali nitong si novel coronavirus. Pero may ilang nagsasabi na mas malapit ang novel coronavirus sa SARS. Subalit sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang mga pagsusuri ukol dito. Ngunit sinasabi nilang maka-6 na beses na mas malakas ang tama nitong novel coronavirus kumpara sa SARS. Sa kaso noon ng MERS, umabot sa 282 katao ang nasawi, habang 774 katao naman sa SARS. Bagamat nakatuon ang ilang mga eksperto sa MERS at SARS, marami ring mga epidemic diseases ang tinitingnan ng iba pang mga eksperto. Dahil gaya ng MERS at SARS, ang ilang deadly worldwide outbreaks ay nakukuha mula sa hayop, gaya ng Ebola, HIV/AIDS, rabies, influenza, Nipah virus, at bubonic plague. Ang MERS ay nakuha mula sa camel, habang ang SARS naman ay pinaniniwalaang nag-originate sa hayop na si vet. Ang Ebola ay pinaniniwalaang nagmula sa panike at maging sa ilang species ng unggoy at nakahawa sa mga tao doon sa Africa. Ang HIV/AIDS naman ay nakuha mula sa chimpanzee. Ang H1N1 influenza ay mula sa ibon at baboy, habang ang Nipah virus ay nagmula rin sa baboy. Bagamat nagpapatuloy ang pagsusuri kung saan nga ba nagmula ang novel coronavirus, marami namang mga suhestyon ang naglilitawan na nagmula raw ang novel coronavirus sa mga ahas. May iba naman na sinasabing nagmula ito sa paniki. Pero sa puntong ito, gusto kong pagtuunan muna natin ang galawan ng mga daga. Ano nga ba ang sakit na dala ng mga daga? Marumi nga ba talaga ang daga? Mayroong 6 na napakadelikadong diseases na makukuha mula sa daga.
Number 1, ang hantavirus na isang potential na life-threatening disease na wala pang specific na treatment para dito. Number 2, ang lymphocytic choriomeningitis virus o LCMV, pinakapopular na makukuha sa mga dagang nakikita natin sa mga kabahayan. May dalawang uri ng stages ang pagkakaroon ng LCMV. Ang sintomas sa first stage kapag ikaw ay nahawaan ng virus na ito ay ang pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng ulo, muscle pain at walang ganang kumain. Habang ang sintomas naman sa second stage ay mas neurological in nature, kasama dito ang meningitis, encephalitis o meningoencephalitis. Number 3, ang leptospirosis ay popular din na sakit na nakukuha mula sa ihi at dumi ng daga. Ang mga sintomas nito ay ang pagkakaroon ng lagnat, ubo, diarrhea at pagsusuka, pananakit ng ulo, muscle pain, pamumula at iritadong mata. Marami pang mga sakit na nagmumula sa daga na posibleng makahawa sa tao. Aabot ito sa 35 diseases at nakakahawa ito sa tao lalo na kapag naghahandle ka ng buhay o patay man na daga. Nakakahawa rin ang sakit ng daga sa tao sa pamamagitan ng dumi nito, ihi o laway. Maaari ring makahawa ang sakit kapag ikaw ay nakagat ng daga. Minsan maging ang garapata o pulgas ng daga ay nagdadala rin ng sakit sa tao na nakukuha rin ito sa daga. Kagaya na lamang sa nangyari noong 13th century dahil sa pagbago ng klima noon, nagsilabasan ang mga daga mula sa natuyong mga bukid papunta sa mga matataong lugar sa China. Doon na nagsimula ang epidemya ng tinatawag na bubonic plague. Umabot sa 25 million Chinese at iba pang Asyano ang namatay bunsod ng epidemyang ito na bubonic plague dahil sa paglala nito taong 1347. Nakarating sa Europa ang nakamamatay na bubonic plague. Mula China at karating nitong mga bansa, ang barkong manlalayag ng Europa ay nakarating na rin sa wakas sa kanilang sintang lugar. Ngunit sa pagbukas ng mga barko, tumambad ang mga patay na tao bunsod ng bubonic plague at ang ilan naman ay buhay pa. Pero kritikal na ang kalagayan. Ang iba naman kahit na may sakit ay nakayanan pang maibalik sa kanilang lugar ang barko. Yun nga lang, kasabay nito ay nadala rin pala nila ang daga mula sa bansang China. Kaya lumaganap ito sa buong Europa. Taong 1347, naranasan ng buong Europa ang most deadly disease outbreak sa kasaysayan na tinawag na Black Death dahil sa malawakang pagkalat noon doon ng bubonic plague. Halos ma-wipe out ang buong populasyon noon sa Europa. Aabot sa halos 60% ang populasyon ang nawala sa Europe dahil sa bubonic plague na ito. Sa kabuuang death toll sa Eurasia, aabot ito sa 75 to 200 million katao ang namatay. Pero sa kabuuan, sa nooy world population na aabot sa 475 million katao, nabawasan ang populasyon ng mundo mula sa 475 million hanggang 350 to 375 million katao dahil sa sakit na ito. Ganito ang kalunos-lunos na pangyayari noon. Gaya ng sintomas sa mga sakit na nakukuha sa daga, ang ilang sintomas ay matatagpuan din sa novel coronavirus at ito ang mga sumusunod: fever o lagnat, chest pain o pananakit ng dibdib, chills o panginginig, rapid heartbeat, hirap sa paghinga, headache, sore throat, cough o pag-ubo, shortness of breath, pneumonia at kidney failure. Hanggang ngayon, wala pang nakikitang lunas para sa bagong coronavirus na ito. Sinasabing may vaccine ang nadiskubre ang mga dalubhasa sa Hong Kong. Ngunit gugugol pa ng ilang buwan upang subukan ang gamot sa series ng clinical test sa mga hayop. Wala ring binigay na definite date kung kailan ito matatapos. At kung epektibo naman ito sa mga hayop, 1 taon pa ang hihintayin upang magamit ito sa mga tao. Patuloy naman ang bansang China at Amerika sa pagtuklas ng lunas sa bagong epidemya na ito. Naniniwala ba kayong galing sa daga ang novel coronavirus sa bansang China? Narito ang ilang teorya na posibleng galing nga sa daga. Sa bansang China, ang bamboo rats ay ikinukonsidera nila bilang isang valuable food animal at suportado din ito ng China's growing appetite dahil anila ito raw ang magiging solusyon sa lumulobong appetite sa protein ng mga Chinese.
dahil sa milyon-milyon ng Chinese ang napasama sa middle class status ng pamumuhay. Dahil sa pag-usbong ng kanilang ekonomiya, ibig sabihin marami silang pera pambili ng kanilang pagkain. Eka nga, more money, more gastos, lalo na at mahilig ang mga Chinese sa pagkain. Meat eaters ang mga Chinese. In fact, ang China rin ang nagsusupply ng karne sa kanilang bansa, mapa-poultry man ito hanggang sa karne ng baka. Subalit ang livestock sector ng bansang China ay nagmahal ang presyo dahil sa mga sakit di umano na nakukuha mula sa ilang mga hayop. Kasama rin dito ang environmental regulations at resource constraints. Kaya naman bumaling ang atensyon at kagustuhan ng mga Chinese sa daga dahil bukod sa mala-pork di umano ang lasa ng daga ay mas mura naman daw ito. Kayang-kaya lang sa bulsa. Isa pa sa nagpaengganyo sa mga Chinese ay nagpapaganda rin daw ng kutis ang karne ng daga. At para swertihin sa taong 2020 at dahil Year of the Metal Rat nga, malaki ang tsansa na tumaas ang consumption ng mga Chinese sa pagkain ng daga. Kaya last quarter ng 2019 pa lang ay malakas na ang bentahan sa animal market sa Wuhan, China. Alam nyo bang ang kauna-unahang tinamaan ng sakit na novel coronavirus ay isang store owner sa animal market sa Wuhan, China. At kumalat na nga ang disease na ito sa kanilang lugar. Kaya solid archers, malaki ang posibilidad na ang novel coronavirus ay nagmula nga sa daga. Karamihan sa uri ng coronavirus ay naililipat sa iba, gaya lang din ng karaniwang sipon at ubo, at maaaring makahawa sa pamamagitan ng pagbahing at pag-ubo, paghawak sa kamay o mukha ng isang tao may infeksyon, at paghawak sa mga bagay tulad ng doorknob, faucets na hinawakan ng isang infected na tao. Para makaiwas sa mga sakit dulot ng coronavirus, pinayuhan ng DOH ang publiko na ugaliing maghugas ng kamay, iwasan ang kontak sa mga hayop, lumayo at takpan ang bibig at ilong tuwing uubo at babahing, umiwas sa mga tao may sintomas ng ubo at sipon, uminom ng maraming tubig at siguraduhing luto ang mga pagkain at agarang kumonsulta sa health facility kung mayroong sintomas ng ubo at sipon, lalo na kung bumiyahe ka sa Wuhan City sa China. At napaka-importante na panatilihing malinis ang ating mga pangangatawan, maging ang ating kapaligiran para iwas daga at iwas sakuna. Sa panahon ngayon na naging epidemya na nga ang coronavirus, balot ng takot at pangamba ang lahat kung ano ang magiging kahihinatnan ng lahat ng ito. Dagdagan pa ng iba't ibang sunod-sunod na trahedya sa buong mundo. Tunay nga na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Amang May Kapal na nasa langit na may likha ng lahat. Patuloy tayong manalangin at magbalik loob sa Kanya dahil alam natin na tanging Siya lang ang makapagbibigay lunas sa lahat ng ito.